Sa'yo, Shay, thank you for hosting tonight's Equipping Night. Kay Brother Alvin po, no? Andito po si Brother Alvin, no? Pepper, no? From JOV Vancouver, Sister Benelisa from the Philippines, Sister Elaine, Rosetown, Sister Jennifer po sa, if I'm not mistaken, Sister Jen, kayo po taga Singapore, ano po? Dala po kasi kayong Jennifer, isang Rose ay isang Saskatoon, isa pong Singapore, kaya kayo po ba yung taga Singapore, Sister Jen? I think so, no? Of course, si Brother Jess and Sister Let, si Brother Jess po ay isa sa ating mga elders sa Rosetown. Sister Judeline from Wabasca. Sister Judeline po, ang kanya pong asawa ay si Brother Abom, na kapatid po ni Brother Les. No? Si Sister Lalaine, yan, sa Saskatoon ito. Lansangan, ito po si Neil, ang amin pong manugang at si Abby, ang aming anak, no? Saskatoon po, syempre, no? Sister Lani, nanay ni Sister Lalaine. Sister Nerissa, yan ay sa Singapore. Dito si Pastor Joel at ang kanyang buting may bahay. Sister Vanji po, si Pastor Joel, ang atin pong pastor sa JOV Edmonton, no? So muli magandang gabi po sa inyong lahat at nais ko pong ibahagi ngayon ang salita ng Diyos. Ito po'y matatagpuan sa Book of Numbers or mga bilang. So lahat po tayo ay Pinoy. So Tagalog na lang po kung babasahin ng salita ng Diyos, no? O kaya, Shay, if you can read the Word of God, basahin mo siya hanggang sa 23. Although kung babasahin po natin ang buong verse or chapter ay hanggang 35 po siya pababasa. But then, Shay, kung pwedeng basahin mo lang siya hanggang sa verse 23, dito ko po kukunin ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Hanggang anong verse po ulit, Pastora? Sorry po. 23? Pastora? Yeah, from verse 1 to 23 ng chapter 16 ng Book of Numbers, please pakibasa mo siya sa Tagalog. So, 16 po. Sige po. Naghimagsik laban kay Moises si Korah na anak ni Izhar at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghihimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Hinarap nila sina Moises at Aaron at sinabi, "Sobra na yung ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito?" Nang marinig ito ni Moises, nagpatira pa siya sa lupa. Sinabi niya kina Korah, "Bukas ng umaga, ipapakita ko sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaring lumapit sa kanya. Ang makakalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili." At sinabi niya kina Korah, "Ganito ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lagyan ninyo ito ng baga sa harapan ni Yahweh sa kalagyan ng insenso. Kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh ang siyang pipiliin niya. Kayong mga Levita ay sumosobra na." Sinabi rin ni Moises sa kanila, "Makinig kayong mga Levita. Hindi pa ba kayo nasisihan na kayo pinili ni Yahweh upang maglingkod sa Kanya sa tabernakulo upang paglingkuran ang bayang Israel? Kayong mga Levita ay ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging pari? Dahil sa hangad ninyong iyan ay naghihimagsik kayo laban kay Yahweh. Sino pa ba si Aaron upang inyong paghimagsikan?" Ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na anak ni Eliab, ngunit sinabi nila, "Ayaw namin. Hindi pa ba sapat sa iyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay upang patayin ng gutom dito sa ilang? Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin naming pinuno?
Hanggang ngayon, hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ni nabibigyan ng bukirin at ubasan na aming mana. Akala mo ba'y malililang mo pa kami? Hindi kami pupunta. Dahil dito nagalit ng husto si Moises at sinabi kay Yahweh, huwag mo po sanang tanggapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong kinuha sa kanila kahit isang asno man lang. Wala rin akong ginawang masama ni isa man sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Korah, humarap kayo bukas kay Yahweh, ikaw pati ang mga kasamahan mo. Pupunta rin doon si Aaron. Kayo ng mga kasama mo ay magdala ng tigi-isang lalagyan ng insenso at magsunog kayo ng insenso sa harapan ni Yahweh. Ganun din ang gagawin ni Aaron. Kinabukasan, nagdala nga sila ng insenso at lalagyan nito. Pumunta sila sa may pintuan ng toldang tipanan kasama sina Moises at Aaron. Si Korah at ang kanyang mga kasamahan ay tumayo sa harap ng toldang tipanan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap ni na Moises at Aaron. Walang ano-ano'y ningning ang kalwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad. Ngunit nagpatira pa sina Moises at Aaron. Sinabi nila, O Diyos, ikaw ang nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Lilipunin mo ba ang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao lamang? Sumagot si Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sa mga tolda ni na Korah, Datan at Abiram. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito po ang pagmumulan po ng ating pag-aaral ngayon, Equipping Night. Kaya po tinawag na Equipping Night dahil bilang mga mananampalataya kay Kristo, hindi po tayo mananatiling nagsisimula lang sa ating faith, kundi nais po ng Panginoon, no? It is part of our growth as Christians na we will continue to grow spiritually. At may mga pagkakataon po ang pagtuturo ay may kinalaman sa ating future. Kung kayo po ay magiging future leaders, no? At kung naman po kasalukuyan kayo po ay tagasunod o kayo ay nasasakupan, no? May authority over you, katulad po naman kayo nakikipagtrabaho, meron kayong mga boss, no? Makikita po natin dito sa ating pag-aaralan ang kahalagahan po ng we know how to submit to authority, no? At dahil dito po si Moses po ang ating pag-aaralan, may tatlo po tayong mga characters na nais ko pong idiin kung sino sila. Una, si Moses, no? Kung nandyan po si Shay, no? Shay, yan. Si Moses, no? Dito po sa binasa natin sa Numbers, o mga bilang, chapter 16, no? Si Moses ay kilala po siya bilang greatest leader sa Biblia, no? Pinaka humble na tao. And yet, the greatest leader. Paano ba naman siya hindi magiging greatest leader? Pamunuan mo ba naman ang more than 2 million Israelites kasama yung mga non-Israelites na sumama sa'yo from Egypt, tapos bumuka yung Red Sea, no? Talagang, tapos dalhin mo sila sa ilang, like, tapos pagdating doon, more than 2 million ang nagko-complain sa'yo, no? Isa ka lang na leader, tapos complain silang lahat, no? Kung hindi siya greatest leader, sino kaya sa kapanahonan natin na physically pamumunuan mo ang 2 milyon or more na tao, literally, at walang ginawa araw-araw kundi magreklamo nung sila'y nahihirapan. And Moses being the greatest leader, yet he faced also the greatest rebellion against his leadership, no? Pangalawa po ay si Aaron, siya po ang kapatid po ni Moses, no? Ang role naman po ni Aaron dito, ang Diyos po ang nagtatag sa lipi ni Aaron, no? Bilang sila sa tolda, no? Tent, no? Sa tabernacle, no? Maging sa templo, no? Ang lahi ni Aaron po, sila po ang pinili ng Diyos for priesthood. Sila ang pare, ang lahi niya, no? Na sila po ang maglilingkod doon sa kaloob-looban po ng templo. Kasama rito ang mga Levites, na ang mga Levites naman po, meron din po silang role sa temple, but not like the priest, but not like Aaron and his sons, no? Dito po pumapasok si Korah.
Si Korah po, Korah, no? Siya po ay pinsan po ni na Moses at Aaron. Kaya pag binasa po natin ang Numbers chapter 1, verse 1 pa lang po, makikita po dito, babasahin ko na lang sa English, no? Sabing ganon, Korah, son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and certain Reubenites, Dathan and Abiram, sons of Eliab and son of Peleth, became insolent and rose up against Moses. So sa verse 1 pa lang po ng chapter 16, in-establish na po kung saan nagmula si Korah. So si Levi po, no? Si Levi ang isa sa 12 tribes, no? Nagkaroon siya ng 4 na anak. At sa 4 na anak na yan, si Aram, yun po ang magulang ni na Moses and Aaron. Tapos yung isa naman, yan ay tatay naman ni na Korah. Kaya po magpinsan po sina Moses. Now, sa una pa lang sinabi ko na si Moses po, siya ang itinalagang leader po ng Diyos sa mga Israelita, no? At si Aaron in particular, sinabi po ng Panginoon kay Moses na uh, pipiliin si Aaron at ang kanyang mga anak, sila ang mayroong special calling, no? Sa temple, sa tent, no? Sa tabernakulo, na ito'y nakareserve lang sa mga priest. At meron din naman, may mga sa Levites, no? Yun naman ay ibang, sa Levi pa rin, mga Levites pa rin, no? Sa lahi ni Levi. But they could not perform the work of the priesthood. But then, ito pong si Korah, dahil meron pong ginawa si Moses na siyempre bilang leader, no? Meron po siyang inappoint na isa po sa isang posisyon na hindi po nagustuhan ni Korah. At dahil doon po siya po ay nag-rebelde, no? Kaya po dito po pumapasok ngayon ang ating kwento. Now, ano po ang ating objectives? Bakit po natin pag-aaralan ng buhay ni Moses, ni Aaron, ni Korah? Tatlo po ang ating objectives or dalawa po, no. Una, our objectives in studying the life of Moses, Aaron, and Korah tonight. First, to recognize the divine calling established by God. Pangalawa po, the consequences of pride, disobedience, and rebellion against authority. No? Maganda po itong pag-aralan kasi lalo na po sa kapanahonan natin, especially here in North America, no? Meron po ngayong katuroang kumakalat. Kumakalat, ito po ay napag-aralan namin sa Bible School at maging sa mga libro po na aking binasa at maging sa mga ibang katuroan na naririnig ko po ngayon sa mga pastors po sila, no? Dito sa North America na ganito po ang katuroan nila. Sapat na ngayon, ito po yung ibang katuroan, no? Hindi po ito katuroan ng lahat. Nabasa nga tao ay na-discover kung anong kanyang calling, na-establish kung ano ang kanyang gift, hahayo na siya. Pwede na siyang humayo even without the covering of the pastors, the church leaders. Meron pong ganyang katuroan ngayon. At dahil po may katuroan ngayon ganyan, marami po ngayon ang malakas ang loob na kapag nakita nilang may gift sila, na pwede pala sila, may gift pala sila sa pag-evangelize, may gift pala sila sa pagiging apostle, meron pala silang gift of prophecy, meron palang gift as a pastor. Pag ano po nilang meron silang gift na ganun, they don't care about authority anymore. Kasi nga may katuroang ganyan na basta't alam mo yung gift, malaya kang humayo, total para sa Panginoon yan. Yan, meron pong ganyang katuroan ngayon, no? Na sa atin naman po, hindi lang sa JOB, kundi ito po ang established na role or order ng Panginoon. Meron pong order talaga, mapasalob ng iglesia, maging sa labas ng iglesia. Mapapansin nyo, kahit sa trabaho nyo, kung ang lahat ay boss, walang matatapos na trabaho. Kung ang lahat ay gusto na lang magpasakop at walang leader, wala ring matatapos na trabaho. There must be an order. Maging sa family, kung ang lahat ay mag-aastang magulang, wala nang anak na magpapasakop. Pati mga anak, mag-aastang magulang. Kaya po, lalo na po sa gawain ng Panginoon, no? Lalo na po kayo, no? Kayo pong taga Singapore, Sister Eris, no?
you have your own church, no? Kahit po ang iba sa atin dyan, may ibang church na hindi po taga JOV, no? At salamat, kasama po kayo. At lalo na po tayong nasa the JOV, no? Napakalaga po na ma-establish at makilala natin ang pattern po ng Panginoon when it comes sa leadership. Meron pa po talagang pattern ang Panginoon. At ito'y makikita natin sa buhay ni Moses, ni Aaron, at ni Korah. So, you see, dahil sa ginawa po ni Moses na isa pong desisyon na dapat niyang gawin, nag-alma ngayon itong si Korah. Kaya makikita po ninyo sa Numbers chapter 3, yung pong una, no? Yung ano yung issue kay Moses, no? The rebellion against Moses. Mababasa po natin sa verse 1 to 3, ito po ang nakasulat. Nakalagay ba dyan, Shay, yung Numbers chapter 16, 1 to 3? Next. Yung susunod, no? Sabi niyang ganon, Korah, son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, or Levi, kita niyo, no? Nakaano na siya, no? Pinapakita dito kung sino, saan nagmula si Korah. Hindi siya basta tao lang na lumitaw. Pinsan pa po siya ni na Moses, na ang kanila pong pagkatawag, ang kanila pong, meron na po silang assignment, Levites, hindi po sila priest. Sabi ganon, Korah, son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and certain Reubenites, nandamay pa po ng ibang tribo. Si Dathan and Abiram, sons of Eliab, and On, son of Peleth, became insolent. Naging mayabang po sila. Ayaw na po nilang magpasakop and rose up against Moses. Ayun po, no? Talagang harapan po, sila po'y nagrebelde laban kay Moses. Hindi lamang po yun. With them were 250 Israelite men, well-known community leaders who had been appointed members of the council. So makikita po natin dito, dahil sa isang desisyon ng leader na hindi nagustuhan ni Korah, nagsama na po siya ng iba. At hindi lang po sila basta mga taong ordinary, ang sabi po rito, sila po ay well-known community leaders who had been appointed members. Meron po silang circle of influence. So makikita niyo po rito, mataas ang katutungkulan ng mga ito at marami sila, 250, na dahil sa isang tao na hindi po kontento sa desisyon ng leader na si Moses, ayun, naging insolent sila, naging mayabang sila. At sa verse 3, sabi po, they came as a group, ayun. Alam mo ba yung kanila pong hinarap si Moses, ano na sila, organized na sila. Alam na nilang sasabihin nila kasi nag-usap-usap na po sila sa likod po ni Moses, no? Sabi po, they came as a group to oppose Moses and Aaron, no? Yung dalawa pong magkapatid na inappoint ng Diyos bilang leader ng buong bayan at si Aaron for a special task of priesthood o pagiging pari. At ang sabi po sa kanila ni na Korah, no? Sabi ganun, sumobra na kayo. Moses at Aaron, you have gone too far. The whole community is holy. Every one of them, and the Lord is with them. Why then do you set yourselves above the Lord's assembly? Parang ganito po, inaakusa sina Moses ng ganito. Sumosobra na kayo, Moses at Aaron. Di ba ang buong community naman ay banal, bawat isa? At ang Diyos naman ay sumasa kanila, sumasa ating lahat. Bakit mukhang mas kumbaga sabi lang ganun, bakit yata parang kung sino-sino kayong nagli-leader pa sa amin? Di ba dapat pantay-pantay lang? Ito po, yan po ang sinabi po ni Korah, kasama po yung mga kinausap niyang gustong lumaban kay Moses, no? You have gone too far, sumusobra na kayo, ang sabi pong ganun. So yun po yung issue laban kay Moses, na sa tingin po sa kanila, ni na Korah, hindi na po nararapat ang ginagawa nila, para bang gusto nila pantay-pantay tayong lahat. So, alam niyo po, dun sa ginawa nilang yon, dito mo naman makikita ngayon ang pagiging leader ni Moses. Makikita po natin ang response ni Moses na hindi po siya kagad sumagot sa kanila, pero meron po siyang ginawa na napakahalaga na ito po sana
kung atin pong i-apply ang ganitong principle ngayon, kung tayo po ay mga leaders na itinalaga, halimbawa sa church, because we are Christians here. So, ang konteksto natin dito, bilang mga leaders na maaring kayo ay itinalaga bilang pastor, kahit tinalaga kayo bilang ministry leader, no? Yung meron kayo sinasakupan na kung minsan may aalsa under you na hindi gusto kumisa ng pamamalakad at pwedeng hindi sila makokontento na sila lang ang hindi sumasang-ayon, kundi kakausapin pa ang marami hanggang sa magugulat ka na lang bilang leader, kinakausap ka na hindi nila nauunawaan ang issue at ibabalibag sa iyo. Parang sasabihin, leader, ayaw ka namin. Sobra ka naman, parang ganito ganito, umaabuso ka yata sa kapangyarihan mo. Now, tingnan niyo po ang naging tugon po ni Moses bilang leader. Ito po'y gusto kong i-emphasize sapagkat kung nagkataong tayo ang nasa lugar na kayo po ay leader, pastor kayo, o kaya elder kayo na pinagkatiwalaan ng ministry at merong ayaw sumunod pagpasakop sa inyo, ano ang pwedeng maging kasagutan o maging reaction? Tingnan niyo po ang ginawa po ni Moses. Ito po'y makikita sa Numbers chapter 6, 4-7. Siya pwede bang? Sabing ganon, when Moses heard this, he fell face down. Maikling pananalita, pero ito po ang kahulugan ng ginawa ni Moses. Hindi po agad nagsalita si Moses sa mga nag-confront sa kanya, sa mga nag-a-accuse sa kanya bilang leader, kundi ang ginawa niya, he heard, he deafens, and he knelt down. Nakinig siya, pero hindi na binuka ang kanyang bibig, pero siya nanalangin sa Panginoon. Mahalaga po itong verse na ito sapagkat napakalaga sa isang leader, lalo na kung ang mga gawain natin ay gawain pang para sa Diyos. We must always consult God before we take action. We must always, I use the word always, na wag nating kalimutang kumonsulta sa Panginoon bago tayo gumawa ng mga hakbangin. Upang sa ating pagyuko sa Panginoon, naniniwala tayong ang banal na Espiritu po ay gagabayan tayo para kapag tayo po ay sumagot sa mga accusations, sa mga paratang, ay meron po tayong wisdom na nagmumula sa Panginoon. So kay Moses po, nang siya po'y hinarap itong mga nagre-rebelde sa kanya, si Korah na kanyang pinsan, no? Ibig sabihin kamag-anak, nang damay pa siya ng iba pang taga-ibang tribo at nakakuha pa ng 250 well-known leaders chosen in the community. Imagine, no? Ikaw na leader, inappoint mo ang mga ito na alam mong magiging katulong mo para hindi maging mabigat ang iyong responsibility. And then all of a sudden, sila ngayon ang mag-aaklas laban sa iyo. Just imagine the burden na naranasan po ni Moses. At alam ko po, kayo po na nakakaranas ng leader, kayo po ay, whether kayo po ay trabaho na napagbigyan po kayo ng posisyon, no? Tapos ayaw magpasako sa inyo, ayaw mag-submit sa inyo ng inyong mga employees under you, di po ba nakakasama po ng loob yun, no? But look at Moses. He heard this, he fell face down. At pagkatapos po nun, makikita natin sa verse 5, pagkatapos po niyang ginawang siya po ay nanalangin sa harapan ng Panginoon, ito pong ginawa niya sa verse 5. Then he said to Korah and all his followers, in the morning, the Lord will show who belongs to him and who is holy, and he will have the person come near him. So, sigurado si Moses na ang kanyang gagawin ay hindi lamang sa kanyang sariling pasya, sapagkat nakipag-usap muna siya sa Panginoon. Kaya naman sa verse 5, alam niya ang gagawin niya. Sigurado siya, binabackupan siya ng Panginoon sapagkat nag-spend po siya ng time. He inquired from the Lord. Amen? Sabi po, then he said to Korah and all his followers, in the morning, the Lord will show
who belongs to him and who is holy, and he will have that person come near him. The man he chooses, he will cause to come near him. So sabi ni Moses, bukas, sige, sabi niya kay Korah, at sa mga more than 250 na sumama kay Korah, bukas ng umaga, ipapakita sa inyo ng Diyos kung sino ang para sa Kanya, kung sino ang banal or set apart. No? Dito po yung holy, set apart, no? Sino ang sa Diyos talaga, para sa Diyos, sino yung set apart, at talagang hahayaan niyang makalapit ang taong yun sa Kanya. Sabi niya, ang Diyos ang pumipili kung sino ang ilalapit niya sa Kanya. So dito po, may makikita po tayo dito. In serving the Lord and in leadership, we don't get to choose our positions. Hindi po tayong pipili kung anong gusto nating posisyon. Ang Diyos po ang pumipili. Hindi po natin pwedeng ilagay ang sarili natin. Gusto ko ito. May nakikita akong ganito. Dapat akong ilagay nyo. Look what Korah did. Si Korah ay nagrebelde kay Moses. Isinama pa ang marami. Pero si Moses, nang marinig yun, nanalangin siya. Kaya naman, nang pagkatapos niyang manalangin, hindi lang po isang 5 minutes na pananalangin niya, na? Kung minsan ang Bible sasabihin, when Moses heard this, he fell face down. Yun lang. But it's a process. Kasi po, nag-isip muna si Moses, hindi siya basta nagbuka ng bibig, nakipag-usap siya sa Panginoon. So, yun po sinabi niya, magdala kayo ng censers, yung mga inaalay nga ng mga priest, no? Gusto po kasi ni Korah, maging priest din sila. Sige, magdala kayong mga censers nyo, sabi niya ganon. Ikaw, Korah, at ang lahat ng sumunod sa'yo, itong gawin nyo. Magdala kayo ng censers, verse 7, and tomorrow, put burning coals and incense in them before the Lord. Kasi sa mga insenso po, no, sa censers, yun po yung mga inaano ng pari na gano'n, no, tapos umuusok, no. Dalhin yung ganyan, sabi ni Moses, the man the Lord chooses. Ito po makikita natin, ang taong pipiliin ng Diyos, ng Panginoon, will be the one who is holy. Ibig sabihin ng who is holy dito, siya ay set apart, nakatalaga para sa ganyang gawain. Ang Diyos ang pipili. Sabi niya, tapos may dinugtong po si Moses, you Levites have gone too far. Dahil sina Korah, ang kanilang assignment ay Levites, gusto po nilang maging priest ngayon na nakatalaga kay Aaron. So nakita po natin, no? Yan po ang naging response po ni Moses. Sa madaling sabi, pag binasa po natin, ang verse na yan, ginawa po niya yun. Ginawa po yun ng mga Levites, no? Sina Korah, no? Ginawa po na yun. Tapos sabi pa ni Moses kay Korah, pag binasa mo sa verse 8, sabi niya, makinig ka, Moses, kayong mga Levita. Isn't it enough for you that the God of Israel has separated you from the rest of the Israelite community and brought you near, sabing ganon, to himself to do the work at the Lord's tabernacle and to stand before the community and minister to them. Sabi ni Moses, ikaw, Korah, at kayong sumunod kay Korah, sabing ganon, hindi pa ba sapat na binigyan kayo ng trabaho? Sabing ganon, kasi Levite sila eh. Hindi pa ba sapat na may assignments kayo? Na pinili kayo ng Diyos, sabi niyang ganon. Hindi pa ba sapat yan? Sabi niyang ganon. Nakakatayo kayo sa harapan ng mga tao at nakakapag-minister kayo sa kanila, sabi ganon. Tapos sa verse 10, He has brought you all and all your fellow Levites near himself, but now you are trying to get to the priesthood too. Para sabi na, hindi pa ba sapat sa inyo? May assignment na kayo, may ministry na kayo, pero ngayon gusto niyo pang kunin ng priesthood. Sabi, kumbaga, parang ang takaw nyo na sa posisyon. Tapos ina-accuse nyo pa kami. Hindi pa ba sapat kung ano yung assignment nyo? Yun po sabi dito, no? It is against the Lord. Sabi gano'n. Alam nyo bang ang ginagawa nyong pag-angkin ng posisyon ng iba, the priesthood, sabi niya gano'n, ito ay laban sa Diyos, sa Panginoon, that you and all your followers have banded together, who is Aaron, that you should grumble against him. Ito sinabi ni Moses. Sabi niya, hindi pa ba sapat na meron na kayong katungkulan na binigay ng Panginoon? Bakit nyo inaagaw ang posisyong hindi para sa inyo? At kino-question nyo pa kung sino si Aaron. Ang ibig sabihin ni Moses, hindi nyo ba alam, hindi pinili ni Aaron na siya ang maging priest, ang Diyos ang pumili sa kanya.
Yun po ang ibig sabihin. Then Moses, ginawa po sa verse 12, tinawag ni Moses sina Dathan, Abiram, pero ayaw po nilang pumunta. Ang titigas ng ulo, sabi nila, we will not come. Kami nga, pinahamak mo kami, Moses, sabi niya. Dinala mo kami dito sa land of flowing with milk and honey upang kami ba'y patayin mo sa wilderness. Sinisi pa po ngayon si Moses, no? At ang sabi pang ganun, bakit ka ganun? Sabi niya ganun, para mo kaming tinatratong mga slaves. Alam niyo po kung minsan sa gawain sa Panginoon, napakahirap. When you are a pastor or a minister, kung ano man pong tawag na pinuno sa iglesia, at nais mong magpatupad ng mga alituntunin sa iglesia, akala po ng iba, they are being Lord over. Para bang sila'y inaalipin mo, para bang sila'y wala na pong kalayaan, where in fact, sila ay pinili rin ng Panginoon para gumawa ng particular work under the authority. Pag nahihirapan po sila, gusto nila pong lumampas sa pastor, no? Meron po tayong mga pastors dyan. At kayo pong mga future pastors, wag nawan yung maranasan nito, no? Ito po ang ginawa po ni Dathan. Sabing ganun, sumusobra ka, Moses, ha? Gusto mo yata kaming alapinin. At ang sabi po, nagalit po si Moses, ang sabi niya sa verse 15, then Moses became angry and said to the Lord, do not accept their offering. I have not taken so much as a donkey from them, nor have I wronged any of them. Umiyak na si Moses sa Diyos. Panginoon, huwag mo pong tanggapin ang kanilang offering. You know, Moses as a prophet, pwede niyang sabihin ito kasi he is a man that God has appointed at ginawa niya ang lahat ng kaya niyang gawin para paglingkuran ng Diyos at ang bayang Israel. But then, ang ginawa po ng mga nagre-rebelde sa kanya, pinaratangan siya dahil dito dumating sa puntong nagsabi si Moses, Panginoon, huwag mong tanggapin ang kanilang paglilingkod, ang kanilang offering. Kahit isa, wala akong tinanggap sa kanila. Ang ibig sabihin, wala po akong utang na loob sa kanila, Panginoon. Ginagawa ko lamang ang aking katungkulan. Amen? Sana po may napupulot po tayo, no? At ang sabi po ni Moses kay Korah, you and all your followers, kayo humarap sa Panginoon bukas, sabi niya gano'n. Yun nga po, no? Mag-insenso sila kung sinong pipiliin ng Diyos, yun po ang talagang tinawag ng Diyos. At makikita po natin sa verse 23, ito po yung judgment ng Diyos sa nangyari. So 3 points lang po ang ituturo ngayon. The rebellion against Moses, the response of Moses, and the judgment from God. Ito po yung makikita po natin sa verse 23. Ang sabi pong gano'n, no? Sa verse 23 ng Judges, verse 23, ito po ang naging kasagutan ng Diyos nang humarap na po sina Korah and the 250 at saka po yung sina Dathan, Abiram, no? Ito pong sabi po ng Diyos sa verse 23, then the Lord said to Moses, say to the assembly, move away from the tents of Korah, Dathan, and Abiram. Ang ibig sabihin nun, sabihin mo sa mga taong, sabi po ng Diyos kay Moses, umalis-alis na sila, wag na silang tumabi kina Dathan, Abiram, and Korah. Ano pong ibig? Alam po nato pag binasa niyo po ang buong chapter, alam niyo po, may bumuka ang lupa dito. Kinain ng buhay sina Korah, yung 250, pati po yung kanilang mga pamilya. Talaga pong yung iba ay namatay po sa famine, yung iba po ay nasunog. Pwede natin i-question, para yatang napaka ano naman ng Diyos, hindi ba siya masyadong brutal? Ganun lang ang sinabi nila. Bakit kayatang mabagsik ang Diyos? Now, look, para po makita po natin the proper context. You see, nang ginawa po ito ni Korah at ng 250, tsaka ni Dathan at Abiram, tsaka ni On, hindi po talaga si Moses ang kanilang kinalaban. Ang kinalaban po nila talaga rito ay ito, the very foundation of the divine order of God. Alam niyo po, naniniwala tayo na ang Diyos, God is a God of order.
Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya nga sa pamilya, may kaayusan, mga magulang, tatay, nanay, asawang lalaki, sa babae, mga anak, no? Sa workplace, merong boss, merong tapos yung mga merong pong order. Sa church, meron ding order, no? May order. So, nang si Korah at ang kasama niya ay nagrebelde against Moses, they did not actually rebel only against Moses. They rebelled. They shook. Pag sinabing shook, talagang tinagkil nila. Inano nila, parang tinigpas nila. Kumbaga sa order na ginawa ng Panginoon, minsan lang nila ginulo yung very foundation of the divine order by God. Bakit? Kasi divine order sapagkat itinalaga talaga ng Diyos si Moses bilang leader sa lahat, and under Moses para ano sa templo, yung pong salipi ni Levi, apat ang anak. Sa apat na anak na ito, salipi ni Amram po ang tatay nila, na nagkataong anak niya doon si Moses at saka si Aaron. At si Aaron ang napili. And because of that, nang magrebelde po si Korah, ang pinagrebeldan po nila ay ang Diyos, hindi si Moses. Si Moses ay tagatupad lang, si Aaron ay tagatupad lang, but Korah and his cohorts, they rebelled against the very foundation of the divine order of God. Kaya naman, pag nakita mo yung judgment ng Panginoon sa Old Testament po, no? Now, sa ating pong kapanahunan, wala na pong bumubukang lupa. Nasa New Testament tayo. But the Word of God does not change. Alam po natin yan. Even sa church, may kaayusan po, no? We have to respect authority. Kaya naman pong sabi ko dito, respecting the divine calling. Kung may mga divine calling po ang bawat isa sa atin, kayo po ay elders, ministry leaders, key leaders, pastors, we should follow the proper order. Ano po? Kung sino po ang nilagay na leader, hindi dahil siya mas mataas. Yung kasing ginawa ni na Korah, ikaw lang ba ang banal, Moses? Di ba pantay-pantay lang tayo? Sa Panginoon, pantay-pantay po tayong niligtas lahat. Pero kailangan, merong kaayusan sa loob. At kung ano yung kaayusan, doon po tayo sumusunod. Kaya po kung tayo po ay nakasalukuyang sinasakupan po, under po kayo ng mga pastors, pasako po kayo sa mga pastors ninyo. May nilagay na leader, ang inyong pastor sa inyo, magpasakop kayo dun sa leader. At yung leader naman, na inappoint ng pastor, kayong mga leaders, magpasakop pa rin kayo sa inyong pastor. Huwag po kayong gagalaw na hiwalay po sa leader kasi at the end of the day, it is the leader ang mayroong responsibility. At kung meron pong hindi naintindihan, magtanong po sa leader, pastor, meron po akong hindi naintindihan. But never na kikilos outside doon po sa authority sapagkat it is a form of rebellion kasi ang gawain sa loob ng church ay gawain sa loob ng church. Gawain po ito ng Panginoon. Ang bawat isa ay binigyan po ng assignment. And when we function according to our assignments, pinagpapala po tayo ng Panginoon. Tinuro ko po ito sapagkat nandito tayo sa North America. Inuulit ko po, napakadaling kapag ikaw ay sanabihan na, wow, ang galing mo naman, meron kang gift. Naku po, pag sinabing nakita na yung gift, nakakatabang puso yon, no? At kung hindi po tayo magbabantay, akala natin because people have praised us, o kaya nagkataon pa naman, meron tayong sama ng loob sa leader natin, pinuri ka pa, feeling mo ngayon underdog kang mangyayari nun. Ano po? At ito po ay ayaw ng Panginoon. Ayaw po yan, Panginoon. At nawa po sa JOB, hindi po tayo makakitaan ng ganyan. We must learn to put ourselves in the proper place God has put us and remain functioning in that area, maliit man or malaki. It's not about the talents, but it's about orderly, pagiging kaayusan po, no? Kaya po, ako po, bilang inyong pastor, no?
kapag may tinalaga po kayo, ako bilang pastor nyo, tinalaga ko po ang leader sa isang area, I expect so much from you, not only in terms of na kagalingan, but yung submission. Submission. Kasi po, nandyan kayo, delegated authority, dahil di ko lahat masakop ang lahat ng trabaho, but I have this great respect for you na itinalaga kayo ng Panginoon. Maybe ako ang nagtalaga, pero it is the Lord. At inaasahan ko po na magiging, meron pong pagiging katapatan. Hindi po sa akin lang, no? Siyempre akong nagre-represent head sa church ngayon po sa local church sa JOV. But the thing is, lahat actually ginagawa natin sa Panginoon. We follow rules, we follow order. At nais ko pong ang bawat isa ay mapagpala, no? Kaya po tinuro ko po ito because may kumakalat po talaga ngayong katuroan dito sa North America. Na alarma po ako, wala nang makita ko in actual. Kahit mga kabataan, pag na-discover na po ang mga talents and gifts, malakas ang loob umalis sa church dahil akala nila kaya nila without them realizing God functions in an orderly manner. Hindi upang kontrolin ang bawat isa, kundi it is an established principle. God has set a foundation of divine order wherein all of us must properly function. At yan po'y nakikita po natin sa buhay po ni Moses, ni Aaron, ni Korah. Yung nilagay ko po dyan na the budding, yung pong staff ni Aaron, ituloy nyo na lang pong basahin sa Numbers chapter 17, dahil hindi po doon tumigil ang pagre-rebelde nitong Korah at ang kanyang mga kasama. Itinuloy po nila yan. Kaya naman sa chapter 17, muli ipinakita ng Panginoon kung sino talaga ang kanyang tinawag. No? Nawa po, no? Ako po bilang inyong pastor, ilang weeks na lang, ilang weeks na lang po, I will be stepping down as the senior pastor of JOV. At ang hinihiling ko po sa bawat isa, ang talaga po pastor mamumuno sa atin, ay atin po siyang igalang, no? Magpasakop po tayo, no? Kung meron po tayong gustong sabihin sa ating pastor, say it in a nice manner, no? Mag-suggest po tayo, no? Walang masama doon. Hindi ko po sinasarang mga bibig nyo sa mga suggestions, hindi po. But say it in a way na para magpatuloy po ang progress ng church. Hindi po ito makabalam, hindi po ma-divide ang church, no? Wag na wag po natin gagawing i-divide ang church. At kung tayo po ay dinidisiplina sa loob ng iglesia, magpadisiplina po tayo. Wag po tayong umalis sa iglesia dahil ang iba umaalis nga tapos nang hahatak pa. That is dividing the church. Let us not do it. Hindi po yan kalooban ng Panginoon. Kaya ako po bilang inyong lingkod kay Kristo, ilang weeks, I will no longer be your pastor. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Let us remain intact. Let us keep the bond of love. Magpasakop po tayo. When we want to suggest, say it in a nice manner. At wag po tayong mag-create ng division sa iglesia sapagkat hindi po ito kalooban ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Napahaba lang po ng konti ang aking pagtuturo, pero nawa po, ito po ay iilagay po natin sa ating puso na pagtuturo. Mahal ko po kayo at ang aking itinuturo ay kailangan ko rin pong gawin, i-apply, no? Kaya hindi lamang po ako nagtuturo sa inyo, kundi pag meron na pong ibang pastor, I will be the same like you. Meron pong sa akin ay nangunguna and I have to submit. Amen? Yan po ang kalooban ng Panginoon. So, tayo po ay yumukot, manalangin. Pagkatapos kung meron pong gustong magtanong, magbigay po tayo ng 10 minutes and then po before 9:30, tayo po ay mag-close na po. No? Tayo po yumukot, manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, ang amin pong narinig na mensahe ngayon ay isang pagtuturo, Panginoon, that is not just a milk but a meat, isang karne, Panginoon, na kailangan po naming i-digest ng maayos. Ang panalangin po namin, Panginoon, ay maging bukas po ang aming puso sa iyong salita
Hindi po namin gawing personal in a way na kami po ay nasasaktan ng walang dahilan, kundi Panginoon, tingnan namin ang nilalaman po ng iyong salita at kunin namin yung aral na ibinibigay mo, Lord, upang hindi po kami matisod dahil ito po itinuro ng aming pastor. Lord, kami pong lahat ay iyong disipulo. We are all your students, maging ako, Panginoon. Tulungan mo po kaming lagi, Panginoon, sa aming mga puso. No matter what positions you are putting us in, Lord. No matter kung gaano man po kataas ang position namin or kababa, ang aming pagpapakumbaba at pagpapasakop sa iyo, Panginoon, ay laging naririyan. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong Panginoong patnubay sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa narito. Pagpalain mo po, O Diyos, si Pastor Joel and si Sister Vanji po, Panginoon, Lord. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, lalo na po patapos ng pag-aaral, at bigyan mo po sila, Panginoon, ng mabuting trabaho, Panginoon, upang lalo pa po silang makapaglingkod sa inyo sa ubasan, kung saan po, Panginoon, tinawag niyo sila bilang inyong lingkod. Ganyan po si Brother Ruben and Sister Mina, ang aming mga elders sa Vancouver. Patuloy mo sila, Panginoon, pagpalain at gabayan sa lahat ng kanilang mga lakad. Sister Nerissa, Panginoon, bilang Panginoon yung manggagawa sa Singapore, Lord, na patuloy po siyang lalong maging mapagpasakop sa kanyang pastor, Panginoon, si Sister Let, Sister Lani, si Neil, si Abby, Panginoon, Sister Lalaine, Lord, na dito po sa Rosetown and Saskatoon, na patuloy niyo po silang pagpalain, ingatan, Panginoon, at lalo pa pong payabungin ng kanilang panawagan, Panginoon, sa ministeryo na pinagkakalob mo sa mga buhay. Maging, Panginoon, si Sister Judeline na nasa Wabaska, naniniwala po kung inihahanda mo po siya for greater works, Panginoon. Patuloy mo siya, Panginoon, palakasin spiritually at ang kanyang pamilya ay patuloy mong pagpalain at lalo pa, Panginoong, to unite them, Panginoon, sapagkat ikaw nagtatag sa kanilang pamilya at ikaw ang patuloy na kikilos at ipagtatanggol mo ang kanyang pamilya in the name of Jesus. Kay Brother Jess and Sister Let na aming pong mga elders, Panginoon, sa Rosetown, patuloy mo po silang ingatan, pagpalain, bigyan ng mahabang buhay. Even as I pray for Sister Jennifer and her family, na patuloy, O Diyos, Panginoon, ay iyo pong lingapin ang pamilyang ito sapagkat may dakila kang, Panginoon, layunin sa kanilang mga buhay. Paging, Panginoon, ang aking kapatid do, I can only identify by the name iPhone, Lord. Kung sino man po ang aking kapatid na ito, Panginoon, pinagpapala ko po siya sa iyong dakila at banal na pangalan. Ingatan po, Panginoon, at ang lahat ng kanyang lakad ay pagpalain. Gayun din po, Panginoon, si Sister Elaine, O God, at si Brother John, kanilang pamilya, Panginoon, Lord, ang mga mahal nila sa buhay ng aking mga kapatid, Sister Vanji, Panginoon, mga mahal sa buhay, Lord, patuloy mo po silang ingatan, palaguin ang pananampalataya, O Diyos, dahil na Sister Evangeline na ngayon po ay malayo kina Pastor, ingatan mo po siya sa kanyang pag-aaral, O God, Lord, bigyan mo po siya ng stamina hanggang siya makapag-graduate sa ilang weeks na lang. Pang Sister Benelisa, we continue to pray for divine healing upon her mula sa sakit na cancer. We render it powerless in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Mahabang buhay po ang igawad mo sa aming kapatid. Maging kay Brother Alfie and his family and his entire family, Panginoon. O Yahweh, patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon. Gamitin mo po ang buong pamilya sa ubasan mo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, O Diyos, palawigin mo ang mga buhay. Ingatan sa anumang sakit at karamdaman, maging sina Sister Joanne, ang buong JOV Vancouver, ang buong JOV Edmonton, Wabaska, Saskatoon, Rosetown, Calgary, at marami pang pagbubuksan mo, Panginoon. O Yahweh, patuloy mo kami, Panginoong, lingapin, O God, in the name of Jesus. Kay Shay na nasa Kelowna, na ginagamit mo sa area yon, Lord, patuloy mo siyang gawin, Panginoon, pagpasakop sa kanyang leader, sa kanyang pastor, Panginoon. Ang dalangin ko, O Diyos, ang mga taong nilalagay mo under her, Panginoon, Lord, bilang isang leader, ay gawin mo po sila mapagpasakop at mapagpakumbaba. Panginoong Diyos, sa iyo po namin inilalagak ang lahat at salamat po sa iyong kabutihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At ngayon po, mga 5, opo, Pastor Joel, maraming salamat po din po sa inyo, no? Katuwang po namin kayo sa
sa pagpapalago, no? Pagpapahayag ng mabuting balita, no? We pray for you, Pastor Joel, kaya po magtiyaga po tayo. Meron pong nakalaang gantimpalang Panginoon sa inyong buhay. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Meron po bang gusto pong magtanong sa ating lesson ngayon? Before 9:34, 9:30, tapos na po tayo, no? Baka po merong gustong magtanong. Malaya po kayo magtanong at sasagutin po namin ni Pastor Joel kung kaya po namin sagutin, no? No? May mga bagay pong hindi po namin kayang sagutin, no? So, anybody po, pagtulungan po namin ni Pastor Joel na sagutin po. Anybody po here? Wag po kayong mahiya. Magtaas lang po kayo ng kamay. Shay, baka may tanong ka, Brother Alfie, Sir Benelisa, Sister Elaine, Sister Vanji, no? iPhone. Baka meron po kayong tanong, Sister Jennifer, Brother Jess, Neil, Abby, Sister Lani, Sister Lep, Sister Nerissa, no? Brother Ruben, Sister Mina, baka meron po kayong gustong itanong. Anybody? Or comment po, kung hindi man po tanong, comment po doon po sa ating napag-aralan. Magtatawag yata ako eh. Siguro, Pastora, kung kayo po yung leader, tapos naranasan niyo po yung ganito, kasi dito po kay Moises, si Lord na yung nag-deal with sa kanila po, no? Like, siya po yung nagparusa. Pero sa atin po ngayon, like, paano po kaya ang dapat natin gawin kung tayo yung makaranas? Like, nagtira pa si Moses, so ang nakuha ko dun is you humble yourself po muna, tapos dapat po i-consult si Lord po. Tama po ba? Pero, ano po kaya yung next doon siguro? Like, tsaka also po kung kailan po, baka may times na baka valid po yung concerns nila, or or baka hindi. Paano po kaya ma-discern din yun? Opo. Salamat, Shade, sa iyong tanong. Napakaganda, no? Thank you, no? Pastor Joel, mamaya pag meron kayong gustong isagot, no? Sa akin po, sa iyong tanong, Shay, sa atin po, hindi na po tayo Moses na mananalangin na bumuka ang lupa. Wag po nating idalangin yun, no? Meron na po tayong sinusunod na patakaran sa iglesia in general, no? Alba sa Matthew, na kapag may sakit ka ang loob sa ganito, alam mo may sama na loob sa'yo, puntahan mo. So, yun po ay settling differences, no? Now, within the church naman po, meron pong kaayusan, no? Kapag may mga hinaing po, no? Pag-usapan muna. Nadadaan po yan sa usapan. Without communication, mananatili po yan ng mga issues, no? Tapos, marinig pa ng iba, kakalat yan. Hanggang sa, uy, alam mo ba, ang pakiramdam ko ganito. Hindi sinabi sa intended person. Sinabi lang sa iba, ang mangyayari niyan, magkakaisa ng damdamin na hindi kinausap talaga yung proper concern hanggang sa po narurumihan ang isip ng iba, no? So mahalaga po talaga yung lalo na kung valid yan or hindi man valid, kailangan makarating sa intended person. Kasi should always be, kasi pag hindi po natin ginawa yan, salo pa rin po tayong Biblia na ganitong sinasabi, sa usapin daw sa korte, yung unang magsasalita, akala mo totoo. Yan po yung nasa Book of Proverbs. Hanggang sa darating ngayon yung pangalawang tao na sasabihin yung kanyang side, doon pa lamang po ma-establish kung sino ang totoo. So mahalaga po na naririnig po yan kung usapin po yan, no? Now, kung mga concerns naman po sa church, halimbawa po, valid naman against the leader, syempre po bilang leader, no? Ilagay po muna natin paano kung valid yung issue against the leader. Alam niyo po, unang-una syempre on the part of the leader, kailangan po matutong magpakumbaba, umamin. Pero meron pa rin pong kaayusan sa iglesia sa ganyan, maging sa JOV. You just don't publicize the issue. Meron pong steps, halimbawa, o ipatawag ang mga elders, na talagang ang mga elders, they don't act according to what they feel only.
Sila po talaga ay seasoned sa salita ng Panginoon. Mahinahon sila. They deal with the issues. Hindi po sila kumakampi. Neutral po sila. Para po may kaayusan. Kasi po, lalo na po pag leader, kailangan yung accusation talaga. Valid ba talaga ito? Or meron lang motive behind? Katulad po nangyari kina Cora, no? Ngayon po, kung hindi po ito valid, bilang leader naman po, sabihin mag-correct. Now, meron pa pong isang issue. Ano ang dapat gawin kung meron naman pong mga ganoon na mahirap magpasakop o kaya may mali sila, paano sila i-correct, no? Yun bang ibig mo sabihin, Shay? Meron din pong kaparaanan dyan. Dito po, nagkakaroon po ng church discipline. Pag sinabi pong church discipline, wag po tayong matakot sa term na church discipline. Kasi po, pag sinabi kasi church discipline, halimbawa, worker ka, halimbawa, no, napapunta na tayo sa ganito, church worker ka, may pagkakamali ka, naku, madi-DA yan, church discipline yan. So, ang laging nasa isip, hindi na yun magbi-ministry, bahala na yan, hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi po. Ang purpose po ng church discipline is to restore. Ma-restore ang kapatid, matulungan para makabagong muli. In the meantime, habang siya po ay nasa panahon, kumbaga sa nagkasakit, kailangan gumaling. Kung nagkasala siya, kailangan munang pagsisihan yun, tumalikod siya, at hindi siya basta ibabalik agad sa ministry. Titingnan muna kung gaano kaseryoso na tinalikuran na nga ang pagkakasala at talagang handa na muling maglingkod. Yun po ang sinasabang church discipline. The purpose is to restore, pero ito po ay bumibilang po ng panahon. Big sabihin, hindi ko mo, nagsisi po ako, nagkamali po ako, nakiapid po ako, ngayon pinatawad ako ng Panginoon, tutugtog na po ako bukas. Ay, hindi po pwedeng ganon. Kailangan po makita na talagang meron pong seriousness on the part na nagkamali, na talaga siya nagsisisi at hindi siya at willing siyang mag-undergo po ng pagtutuwid ng pastor. Pag sinabi ng pastor, 6 months, titingnan kita, makikinig ka sa salita ng Panginoon, sumali ka sa panalangin, kung kailangan may nagbabantay sa iyo, sabihin mo kung nasaan ba para may panalangin kita, malapit ka sa tukso, huwag kang magtago, kasama na po lahat yan. No? Yun po ang church discipline na ito po ay hindi upang parusahan ng matindi pagkatapos iiwan mo na lang. The purpose of church discipline, kumbaga sa nagkasakit, may napilay, may naaksidente spiritually, kailangan ng saklay, kailangan ng tourniquet, kailangan mo siyang alagaan araw-araw hanggang lumakas. Pero in the meantime, hindi muna niya pwedeng gawin ang mga dati niyang ginagawa kasi mahina pa siya. At doon din makikita kung nagpapasakop ang isang tao. Ang isang taong nagkamali na ayaw pong magpa-correct at kung ano-ano pang sinasabi at aalis ng hindi maayos at tapos isasama pa po ang iba, delikado po yun. There could be a spirit of Korah kung saan nagre-rebelde against the authority, ang hindi nila alam, nagre-rebelde po sila laban sa Diyos. At Shay, I hope okay lang yung sinagot ko sa'yo. Kung malabo, Pastor Joel, tulungan mo akong mag-ano dito. Ayan, yes po, thank you po. Pastora, yung sa huli lang po, medyo yung concern nyo, sinabi nyo po, sinabanggit nyo, may mga kapatiran sa church na supposedly dapat madisiplina, pero hindi nagpadisiplina at umalis na lang ng basta-basta at walang pasabi at ang nakakalungkot, nagsama pa. Ano? Actually, hindi ito sagot, Pastora, kundi katanungan. Hindi po kaya pabubukayin ni Lord ng lupa dun sa mga taong yon? Hindi ko po masasagot yun. Ang Diyos ay hindi po natin pwedeng diktahan, mahabagi ng Panginoon, pero just din ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng baguhin ang prinsipyo ng Panginoon. Pag sinabi ng Biblia na mahabagi ng Diyos sa mga nagsisisi, no? Yeah, Matyaga, pero wag po natin kalimutan, ang Diyos ay just. He is a just God. Alam ng Amen. Panginoon ang gawa ng bawat isa sa atin. Kanina nga lang po ako meron pong itinutuwid sa iglesia. Sabi ko, hindi ko na po babanggitin ng pangalan, no? Please, no, wag niyo nang itanong, wag na.
kailangan ko pong disiplinahin, pero at the same time, aakayin sa Panginoon, no? Ganun po ako. Ididisiplin ko po, ipapakita ko na may mali sa nangyari, pero mahal ka ng Panginoon. Pero, etong gagawin natin para ma-restore ka. Kaya lang po, nag-commit na sasama sa akin ngayon, may sinamahan lang po na masyal ngayon, mukhang yung nag-invite na mamasyal sa kanya, ini-invite ngayon sa ibang church. Alam niyo pong ginawa ko nang malaman ko kung sino. Ito po, patawarin niyo po ako kung very straightforward po ako magsalita. Ito po ang inyong pastora. Kapag kailangan na po maging straightforward ako sa kausap ko, sabi ko po sa kausap ko, iwasan mo ang taong yan. Lumayo ka sa taong yan. Dinidisiplina ko ang taong yan, pero umalis siya sa church. At ngayon, minsan mo lang siya nakasama, namasyal kayo, siya pa ngayon ang nagyayakag sa'yo, para isama ka sa ibang church, mamili ka, sabi ko, ganito pong sinabi ko, okay lang sa akin sumama ka sa taong yan, pero nagpapatulong ka sa akin. At ikaw ay tutulungan ko. Gusto kitang ma-restore sa Panginoon, pero hindi ka nagiging matapat sa akin, pumili ka. Ako naman ay hindi namimilit. Kung sa kanya ka, sa kanya ka. Pero kung dito ka, dito ka. Hindi pwedeng ganyan, sabi ko, sapagkat ang nangyayari po, naninira po sa iglesyang mangganyan. Dinidisiplina mo, ayaw pa disiplina, pagkatapos, kakaibaganan ng sa loob, isasama po, and that is dividing the church. Kaya binalaan ko na po ang taong ito. Pumili ka. Sabi ko, iwasan mong taong yan, or kung hindi mo siya maiwasan, walang problema sa akin, go ahead. Pero wag kang magpatulong sa akin. Para isa na lang. Alam niyo po, we have to be firm sometimes kasi po ginagawa po kasi kung saan lang makakakuha ng na ang tao ng kanyang pwedeng makuhang benepisyo, doon kumakapit. Alam niyo po ang nangyayari, nadadamay po ang gawain ng Panginoon. Kaya ako bilang pastor, ayaw ko man pong magpakita ng ganoong. Alam niyo po, napakasakit sa akin kapag nagsasalita po ako ng matalim na ganon. Kung alam niyo lang, iniiyak ko sa Panginoon, Lord, Panginoon, ano ba itong nasuotan ko? Sabi ko, Panginoon, ang mga kausap ko. But sometimes, I have to do it to protect the church. They are destroying the church. And I will not allow it. Kasi po, pananagutan namin sa Panginoon. Ay sabi ko po, kung gusto mong sumama sa Kanya, na ayaw magpadisiplina sa akin, go ahead. Gawin mo yan. Pero, wag kang magpatulong sa akin. Hindi kita tutulungan. I have to do it para po alam ng mga tao ang gumagawa ng ganyan hindi dapat. Kakalangalain ko kayo, sabi ko. I will help you to be restored. Mahal ko kayo kahit nagkasala kayo. Sino bang hindi nagkakasala sa atin? Pero yung maging kayong hindi tapat sa akin sa pakikitungo, wag niyong gagawin sa akin yan, sabi ko. Hindi ko po pahihintulutan, sabi ko. Opo, pastora, sabi niya. So, titingnan ko ngayon sa next Sunday po, pastor. Pero hindi po ako nag-pray na bumuka ang lupa, pastor. Natatakot po ako bumuka po. Ayaw ko po. I don't. But I have to, as a church, as a pastor, I hope naintindihan niyo po ako. Kailangan Yes, ko po opo. sa taong yun. Opo. Umiwas ka sa taong yun. Kung hindi mo maiwasan, sabi ko, walang problema. Pero hindi kita tutulungan. Sabi ko, pastor, kailangan Opo, maging matapat. Yeah. Niloloko po nila ako bilang pastor. I Yayakagin think, mamasyal. Tapos, pag uwi sa ibang church na idadalhin, yung nag-i-invite pa naman, umalis sa church dahil ayaw pong magpa-disiplina sa akin. Ano nangyaya? yes. Sabi So, ko, yun hindi po. na tama Yes, ito. opo. Nanloloko kayo. Sabi ko po, niloloko nyo ako, nanloloko kayo, niloloko nyong gawain ng Panginoon. Sabi ko po. Opo. Pasensya na po kayo sa mga, sabi ko, Lord, kayo po nakarinig sa sinasabi ko ngayon, di naman po talaga ako matapang. Duwag po ako sa ganyan, kaya lang dumating ako sa puntong pinaglalaroan nyo ang gawain ng Panginoon. Enough, sabi ko. Enough. Yeah. I will There's not no accept. mediocrity po. There's kumbaga, no playing games. No We have to playing be games. we have to be serious in the kingdom of God and in the work of the Opo. ministry po. Yeah. Kung dyan ka, sabi ko. Kung dito ka, pero wag kang mamangka sa dalawang ilog. Wag. Amen po. Yeah, yes. Opo. So, meron pa po bang katanungan ng iba? Shay, no? Narinig mo sana yung sinabi ko, no? So, sa inyo po na nakikinig, nawa po, mahal nyo pa po ako at dadalo pa po kayo dito sa prayer meeting. Ano po, please wag po kayong, this is reality. Masakit po sa aming mga pastors. Sabi ko, Lord, ang sasakit naman ng ginagawa para kung hihingi ka ng tulong sa pastor, hindi ko naman po yun inaano, no? Wala, yun po tulong mula sa Panginoon. But then, paglaruan mong gawain ng Panginoon, hindi ko matanggap, sabi ko.
hindi pinaglalaroan ng Diyos, sabi ko. Hindi Exactly. pinaglalaro. Exactly po, Pastor. Yun lang po nakakalungkot po talaga minsan, Pastor, na some way somehow may mga member po sa church that they do not understand our side as a Opo. pastor, na para po bang wala tayong karapatan na magsalita ng mga bagay. Actually, hindi naman po talaga masakit na salita yun eh. It's actually katotohanan, kaya po nagiging masakit. No, yung pagsasabi po ba ng katotohanan, especially kung totoo sa tao, kahit anong sabihin mo yan, kahit sabihin mo pa po ng malamya yan or something yan eh. Pero if that words hurts the ego or true about that person, lalabas akusado ka na matalim yung pananalita. But in fact, the truth really hurts. Ganun po talaga even the word of God. Lalo na pag ang word of God ang pong sinabi namin is the double-edged sword that really, na tumatagos hanggang buto. Wag na ginamit po natin. So, yun lang common sometimes na may misinterpret yung mga pastor when it comes to that, na parang ang mga pastor ay wala nang karapatan na magsalita o karapatan na hindi naman talaga magalit. There's just a holy anger na kung saan nagagalit ka dahil mayroong ginawang hindi maganda at hindi tama. Alangan naman tawanan mo ang mga bagay na ginagawa na hindi tama at kumbaga magpa-tweetams ka lang, no? So I hope that every one of us here understand that na hindi porket ang pastor nagsalita ng ganito ay siya ay parang galit na or walang pakundangan, no? It's actually saying that in a way that we love you as a people of God, as a shepherd of God, no, na kumbaga sheep of God na tupa niya, no, na katulad nga ng pinag-aralan natin, napakahalaga that we should just understand yung tinatawag na authority over us, kasi yun ang talagang napakahalaga na pinakita ng Panginoon, na we cannot break the order that God has given unto us. You cannot break. So kaya nga sabi ng Lord, do not touch the anointed one. Even though, minsan may mga pastor natin, leader, meron man sila, but we should always respect them over the authority, kahit sabihin natin minsan may pagkakamali, but still we have to honor them, we have to respect them because sila yung itinalaga ng Diyos para sa atin. So may mga panahon na pwedeng pag-usapan yung bagay na hindi nagustuhan, pero yung disrespecting them intentionally, and I believe na sa napag-aralan natin ngayon, there will be always consequences. Kasi sa sinabi kanina ni Pastor Norma, actually, humiling na si Moses eh. Lord, wag naman sana, wag nyo nang gawin sa kanila. But again, here, makita natin na ang kasalanan ay kasalanan at hindi pinalalagpas ng Diyos ang kasalanan. Every sin, there is always a consequences that we face. So I hope na yun po yung ating tandaan lagi, na sa bawat kasalanan na ating ginawa sa Panginoon, lahat yan ay ating pananagutan sa Kanya. Maraming salamat po. Yun lang po yung may bahagi ko po. Opo. Maraming salamat din po, Pastor. So nawa po ito'y naging malinaw sa lahat. Ako po kanina, malumanay na po akong magsalita. Maniwala po kayo bago po ako magturo kanina. Kaya po, actual nanginginig po ang laman ko, Panginoon ko. Sabi ko, ayoko po nagsasalita ng ganito, pero Lord, it's beyond what they should be doing, sabi ko. Hindi ko na ito mapalagpas, Panginoon. Alam niyo po, kumakain po ako. Nanginginig po ang aking laman. Ganun po kabigat sa puso namin, no? Kaya napapa-Lord na lang po kami, but then there are times we must open our mouth and be firm. So hindi po ako sumagaw kanina, pero madiin ang sinabi ko. Humihingi ka ng tulong, pero ganyan ang ginagawa mo, pumili ka. Pinagtatanggol kita, sabi ko, tinataya namin ang pangalan namin sa iyo. And yet, look what you are doing, sabi ko, I will not help you. Lalo na sa gawain ng Panginoon, pag ganyan na. Sabihin mo, ayun po, ganun po ako, sabihin mo sa nagyayakag sa iyo, humarap siya sa akin. Ganun po ako. Ganun po ako, gusto ko harapan. Pag hindi siya humarap sa akin, ang ibig sabihin, totoo ang sinasabi ko, sapagkat ang totoong tao na totoo ang kanyang kinatatayuan, hindi natatakot humarap. Hindi ako natatakot humarap, sabi ko. Yun lang naman sa akin, no? So, please, no po, nawa po kayo po na nakikinig ngayon that you thought hindi kayo magiging pastors in the future. Huwag nyo pong tuldukan ang inyong mga sarili. Hindi, ang Panginoon po, marami sa inyong tatawaing mga pastors, mga leaders, no? At ang talangin ko po kapag kayo nariyan, ang iba po leaders na
Nawa po ang Panginoon patuloy po kayong pagpalain. Amen? Amen? Amen po, So, dyan Pastor. na po. Salamat po, Pastor Joel. Dyan po nagtatapos ang ating pagtuturo ngayon. Bukas po, discipleship, magtuturo po uli ako. Habang pong magsasabaticalin si Pastor Joel at si Pastor Ronnie naman po kadarating sa Philippines. Pagtyagaan niyo pa po ako. Ilang araw na lang po at si Pastor Ronnie nandito na po. Baka si Pastor Joel, pag okay na po siya at well-established na po siya sa bago nilang environment, magtuturo po uli siya. In the meantime po, Amen. Amen po. sama po tayong laging mananalangin sa Panginoon. Mahal ko po kayo sa Panginoon. Nawa po, mahal niyo pa rin po ako sa kabila ng pagtuturong madiin ngayong gabi. Love niyo pa po ba ako? Amen po, Pastora. We love you. Wala, hindi na sumasagot yung iba. Natatakot na tuloy ako magturo. We love you po, Ayan Pastora. po. Kahit heart lang po, masaya na po ako. Masaya na po ako, no? Again, maraming salamat po sa inyo. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen, amen, and amen. Maraming Amen. salamat po sa inyo lahat. God bless God po. Thank you po, bless Pastora. Good night, Thank everyone. you po, Thank you, Pastor. Teacher Salamat Panji. po, Pastora. Bye. Salamat. Bye-bye God po sa bless. inyo. JOB Vancouver, I God miss bless. you all. God bless. Bye-bye. God bless po. God bless.